kapatid, magandang araw at oras sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong maliit na lingkod na palaging nagsasabi at walang sawa nagpaparating sa inyo ng mga tunay na mga balita, yung magandang balita mga kapatid na binabanggit ng banal na kasulatan. Ito po yung ating dala-dala at ibinabahagi sa lahat dito mga kapatid sa sanglibutan. At meron na naman po tayong mensahe ngayon at ito po ay palaging meron. Kaya lang ay meron tayong parang may pumipigil dahil nga sa medyo kahirapan ng buhay, hindi lang medyo, talagang mahirap mga kapatid ang buhay. Lalo ngayon mga kapatid kung ano-ano nang nangyayari. Diba? At kailangan ay malaman ng lahat. At ito ay dapat paniwalaan mga kapatid. At bago tayo madako sa mensahe na ating tinanggap, dapat natin talagang tanggapin mga kapatid. Sapagkat ito ay kailangan ng bawat isa sa atin. At sa inyong lahat mga kapatid na palaging nakikinig sa programang ito ng ating Ama na ibinaba niya dito sa lupa mula sa langit. Sa inyong lahat mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong katayuan sa buhay mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid sa mga nangyayari ngayon, ng mga kaganapan. Kung kayo ay palagi nanonood ng mga balita sa television, o yung isang nangyari ay yung yung paglilibot ng mga rebulto na pinaniniwalaan ng libu-libong mga tao. Yan ay nangyari noong January 9, kung di ako nagkakamali. January 9. Ay ngayon po mga kapatid, January 18. Ngayon, 2025. At yung paglilibot ngayon, yung pinapasyal na yun na rebulto, yung Black Nazareno ba yun, mga kapatid? Nangyari noong January 9, 2025. At ito'y taon-taon mga kapatid na nangyayari. Dito kailangan tayo mayroong dapat na malaman. Dahil hindi lahat ng pinaniniwalaan ng tao ay totoo, mga kapatid. Inuulit ko, hindi lahat ng pinaniniwalaan ng tao ay totoo. Dito, makinig kayong mabuti para malaman nyo kung ano yung totoo. Kagaya nun, yung sumunod na nangyari ay yung protesta ba ang tawag nun? Yung rally. Yung pinamunuan ng founder ng iglesia. Diba? Tapos nung matapos naman yun, 1.5 million nata yun yung nakidalo doon na para sa impeachment ba ang tawag doon kay Vice President. Umaayon sila na huwag impeachment. Hindi ko alam kung anong Tagalog nun, yung impeachment, patanggal ba ganun? O alisin, impeach. Kung bakit kasi tayo mga Pilipino nagsasalita tayo dito sa ating bayan mga English kasi. Dapat pag nandito tayo sa Pilipinas nagsasalita, pagsikapan nyo naman, please, kayong may mga pinag-aralan. Dahil kami na hindi nakapag-aral ng English, ay hindi na maunawaan. Paano na kami ngayon? Kung puro English ang inyong gagamitin, hindi kami nakakaunawa ng English. Kaya kung alam nyo yung salitang Tagalog,
salita dito sa Pilipinas, pakiusap, kayong mga namiminuno, gamitin nyo naman ng ating mga salita. Dahil tayo Pilipino. Kung tayo nasa Amerika, yun, pwede tayo doon. Nangaral tayo, nagbabalita tayo, mga English. Paano papaniwalaan ng mga Pinoy yun ay di maintindihan? Diba? Tulad niyang impeachment na yan. Wala kayong binabanggit niya, anong Tagalog niyan eh. Diba? Pero yung karamihan, naunawaan na rin dahil siguro pang ano nga yan eh. Parang pagtatanggal sa posisyon natang ibig sabihin yan. Yung pagkaalam ko, ewan ko sa nagsasalita ng ganyan kung yun nga ang kahulugan. Pero yun ang pagkaunawa ko, mga kapatid. Yan ay ano, nung pagkatapos, nung rally na yon ng iglesia, ay yung mga pari naman, umaayon naman ata sa korte na impeachment. Na-impeach si Vice President. O ngayon, mga kapatid, ano ang epekto sa atin nung ganong mga nangyayari? Anong nangyayari ngayon sa bansa natin sa mga ginagawang yun ng karamihan? Sa ating pagkakaalam, kayo na may mga posisyon sa gobyerno, maganda ba? Mabuti ba ang hatid nito sa mga kabataan? Na sinasabi natin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Isipin natin mabuti. Ayun ang pinakikita natin sa mga kabataan. Paghihiwa-hiwalay. Diba? Yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan, walang dumadaan sa diretso. Ang diretso ay ang utos ng ating Ama, mga kapatid. Ay kanan, kaliwa. Di ba, nag-aaway, gobyerno, tapos anti-government. Makagobyerno at kalaban ng gobyerno. Yan, nag-aaway. Sabi niya, kaliwat kanan. Pero yung utos sa akin ng Ama, mga kapatid, sabi niya sa akin, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Kung ano yung utos ko, yun lang ang sundin mo. Kaya iyon ang mga maririnig nyo sa akin, mga kapatid. Kung anong pinag-uutos sa akin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ganito, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong si Isa doon sa Matthew 5:20 hanggang 21. Tingnan natin. Matthew 5:20 hanggang 21. Teka muna, mga kapatid. Mayroon ka. Inom ako ng tubig na mainit, mga kapatid, dahil pagka ganito na kasi para sa sanglibutan yung mensahe. Nakikialam yung diablo. Ginaganon yung lalamunan ko, pinapakati niya. Para wag kong mabanggit yung mga turo, aral na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu, ng kanyang panganay, na anak, na walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa. Siguro nakakunot yung noon nyo. Sinong Isa? Panoorin nyo lahat ng mga na-i-upload na namin ng mga video. Malalaman nyo kung sino tinatawag kong Panginoong si Isa o Ama. Panginoon ko yun at Panginoon nating lahat yun, mga kapatid. Kung gusto mong maligtas, maniwala ka doon. Kasi sinasabi ko nga kanina, pinagpapauna ko, hindi lahat ng pinaniniwalaan ng tao ay totoo, mga kapatid. Iisa lang ang totoo, mga kapatid, ang utos ng ating Ama. Yun lang ang dapat paniwalaan. Andun, Matthew 5:20. Ito pala na 5:20 hanggang 21. Yan, patayin na natin.
Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at ng mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, tuwing tinatawag ng karamihan na Biyernes Santo, o yung mahal na araw na sinasabi niya, ipinapalabas, ipinapanood kung ano ang nangyari sa ating Panginoon nung siya nandito pa lang sa lupa. Sino ang sumigaw na siya ipako sa krus? Mga kapatid. Mga tao. Diba? Ang taong bayan. Yun yung mga nandun sa 20, mga pariseyo ang namiminuno doon at yung mga eskriba, mga kapatid. Yung namiminuno doon. Ipinako sa krus dahil isinisigaw ng karamihan na ang namiminuno doon ay mga pariseyo at mga eskriba. Ang pinakawala noon ay sino ba yun? Barabas ata yun. Barabas. Yun ang pinakawalan. Pakawalan si Barabas, ipako si Jesus. Ika nila. Yun yung isinisigaw ng taong bayan, mga kapatid. Ngayon, sinabi ng ating Panginoon dito sa sulat na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at ng mga pariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kailangan hihigitan natin yun. Ang higit doon ay ang maniwala tayo na ang ating Panginoong si isa, na Jesus ang kanyang pangalan noon, nung siya nandito pa sa lupa, ay siya ay tagapagligtas, mga kapatid. Siya ang may-ari at lumikha ng lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita, mga kapatid. Siya ang may lalang. Siya ang dapat sampalatayanan. Anong ginawa ng mga pariseyo? Ipinapako, pinarusahan, linuraan, hinaltak yung balbas. Anong ginawa? Hanggang sa, yun na nga, pinatay nila. Ayun, yun ang maikling salita. Yun ay pinatay nila dahil sinibat nga nila sa tagiliran yun. Ating Panginoon. Ngayon, sa pagkaalam nating lahat, ano ang kasalanan ng ating Panginoon? Hinalungkat ko ang banal na kasulatan, kahit isa, wala siyang nagawang kasalanan. Maliban sa inyo, mga kapatid, kung meron kayong alam na nagawa ang ating Panginoon na kasalanan. Ngayon, yung pinuno noon, na hindi ko lang gaanong matandaan, pasensya na kayo mga kapatid, kung sinong pinuno noon. Nung ipako ang ating Panginoon, sino nakaalam sa inyo? Pilato ba? Si Herodes. Si Herodes at si Pilato ata magkaawayan noon eh. At nagkasundo lang sila nung litisin nila ang ating Panginoon. Doon lang sila nagkasundo ata. Yun. Si Pilato ba? Naghugas nga ng kamay yun eh, dahil hindi alam eh. Wala siyang nalaman ng nagawang kasalanan eh. Kaya naghugas siya ng kamay. Bahala kayo dyan. Kanya wala akong makitang kasalanan. Ipinagpaubaya na sa mga tao yung paghatol. Kasi ipinako sa krus. Ngayon, anong naging silbi nung pinuno noong unang araw? Ay mga tao ang nasunod. Ngayon, ang nangyayari, yung mga rally-rally na yan, ay gusto na naman ng mga tao na sila ang masunod. Di ba? Ganun pa rin eh. Inuutosan nila ang Pangulo na gawin kung ano ang gusto nila. Samantalang ang Pangulo ay inaalalayan niya ng ating Ama.
Siya ang nagtayo niyan. Bakit pinangungunahan ng taong bayan? Dahil nga yung salitang ito na ating binasa, Mateo 5:20, sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at ng mga pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ngayon, yung mga sumasanib sa mga ganun, na ang pinuno, ang gusto nila na sumunod sa kanila. Sila ang tinutumbok ng ating Ama na hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil ganun yung ginawa ng mga eskriba. Tinuruan nila yung namiminuno noon na ipako sa krus. Inuutusan nila na ipako sa krus ang ating Panginoon at patayin. Ay kung marami sila, ay di sila ang natupad. Ngayon, yung Pangulo, na siyang ang nagtayo ating Ama, hindi na nasunod. Ayun. Anawaan nyo mga kapatid. Kaya nangyayari pa rin hanggang ngayon. Na ang karamihan, ang gusto ay sila ang masunod. Pero maniwala kayo, hindi mga kapatid. Kakaunti lang ang maliligtas. Siya na nga. Nasabi ko sa inyo. Ngayon, makinig kayong mabuti rito para malaman nyo. Yun yung 21 nga, ang karugtong nun, narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mapapa sa panganib sa kahatulan. Sa kayon. Siya na nga. Yung patayan na yan. Hindi dapat mangyayari yan. Dahil kahit hindi ka nagnanakaw, kung pumapatay ka naman, mas masahol ka pa sa magnanakaw, mga kapatid. Dahil ang pagnanakaw, ang bilin dun, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng inyong kapwa. Huwag mong pagnanasaan ang anumang bagay ng iyong kapwa. Ngayon, pag pinatay mo ang isang tao, yun ay buhay niya, ikinuha mo. Dubli ngayon yung kasalanan mo. Nandun yung huwag mong iimbutin ano ang bagay ng iyong kapwa. Sa kanyang buhay niyan, kinuha mo. Yung pagnanakaw na andun na idagdag sa'yo. Tapos yung pagpatay pa. Pinatay mo. Maraming ganyan eh. Kaya nga may inuupahang mga high killer ba yun? Tawag? Ayun, bawal yun. Yun yung kalaban ng kautusan ng ating Ama. Dapat alisin yan. Dahil may kahihinatnan na hindi mabuti yung mga gumagawa ng ganyan, mga kapatid. Ang isa kasi, mga kapatid, na ating dapat maunawaan ay ito, yung nakasulat dun pa sa Kawikaan 22:10 sa magandang balita, mga kapatid. 22:10. Yung kasing mga pagrarally, mga kapatid, ay wala yang ipinagkaiba sa pagsusulsul. Ha? Naunawaan niyo yun? Ang rally walang pinagkaiba sa pagsusulsul. Dahil, kaya ka nagrarally dahil gusto mo yung namiminuno ay kayo ay pakinggan, kayo ay sundin. O sinusulsulan nyo na namiminuno. Ganito ang gawin nyo, yun ang gusto namin. Diba? Ikaw na namiminuno, ganito ang gawin nyo dahil iyan ang gusto naming lahat. Diba? Ganun yung ibig sabihin ng sul-sul. Ay, anong silbi nung namiminuno kung hindi mo susundin, mga kapatid? Kaya nga siya pinuno, presidente, dahil siyang dapat masunod eh. Dahil desisyon ng Ama ang desisyon niya. Pero hindi lahat. Kapatid, hindi lahat. Kailangan susundin natin yung namiminuno kung ayon sa pinag-uutos ng ating Ama ang kanyang ipinatutupad. Tingnan natin mabuti ito. Yung nakasulat sa Kawikaan 22, pagkabanggit kanina. 10, ando sa magandang balita, Biblia, mga kapatid. Basahin natin.
palayasin mo ang mga sulsol. Yan, wala pag pinagkaiba ito sa mga nagrarally. At mawawala ang alitan. At matitigil ang kaguluhan, pati pag-aaway. Naniniwala ba kayo dito mga kapatid? Siya nawa. Yung sulsol, palayasin. Hindi ako nagsabi nito mga kapatid. Andun po ito sa banal na kasulatan, Kawikaan 22 Gs. Sa magandang balita, Biblia, mga kapatid. Nuulit ko, yung pagrarally, yan ay isang uri ng pagsulsul. Kaya sabi nga, inuulit ko na naman, nababasahin, palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan at matitigil ang kaguluhan, pati pag-aaway. Tingnan niyo mga kapatid. Ito sana ang dapat gawin ng Pangulo. Dahil ito utos ng ating sa banal na kasulatan. Kaya yung mga yung mga ganyang gawain diyan na nagagalit ng ating sa mga uri ng pamumuhay natin dito sa sanglibutan, dahil ayun nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, walang pagkakaisa, dahil wala namang gumagamit talaga ay ng tunay na turo na mula sa ating Ama. Alam yung tunay na turo, yung 10 utos mga kapatid, yun yung tunay na turo, at wala nang gumagamit niyan. Kami lang mga kapatid, dahil kami ang huli. Sabi ko sa inyo lahat mga kapatid, kami ang huli sa lahat ng relihiyon, kami ang pinakahuli sa lahat. Ngayon lang ito mga kapatid, ngayon lang ito, natapos na yung 2 araw. Dito nga, itong 3 araw na ito, ngayon lang ito lumabas. Dito, pag nung pumatak yung 3 araw, yung nakalipas na yung 2,000 taon, ito yung sinasabi ng ating Ama na huling araw, 3 araw at 1 araw. Ito yun mga kapatid. At napapahirap nga paniwalaan ito sa mga tao na umaasa sa kayamanan, umaasa sa mga pinag-aralan. Dahil dito sa relihiyon na ito mga kapatid, binabago ng Ama dito ang lahat ng mga bagay. Lahat ng pinaniniwalaan ng tao na kinagisnan, binabago. Pati pangalan ng Panginoon, bago. Nandito mga kapatid. Maraming bago rito. At ang hindi ko nga lang alam, at hindi ko lubos na maisip, kung may bagong sasakyan, bagong labas, gustong-gusto ng mga tao. May bagong damit, bagong sapatos, bagong tsinelas, gustong-gusto ng mga tao. Pero pag may bagong relihiyon, ayaw. Sa lahat ng bago, itong ayaw ng mga tao. Mga kapatid. Ito yata yung kasama ng ating Ama na sinasabi na binabago kong lahat ng mga bagay. Sa lahat ng bago, itong ayaw ng mga tao. Ayaw ng sanglibutan dahil ito hindi kilala ng sanglibutan. Ang Ama lang nakakilala dito at ang kanyang panganay na anak. Dahil sila, ang aking Panginoong si Isao Ama, hindi taga-sanglibutan, nakagaya ko rin at namin mga kapatid. Hindi kami taga-sanglibutan, pero kami ang inutusan ng ating Ama na magdala ng kanyang ilaw. Dahil ang kanyang mga salita ay ilaw ng sanglibutan mga kapatid. At siya ninyong maririnig at makikita dito. Ito ang tunay na liwanag na mula sa ating Ama. Nako, itong mga bagay na ito mga kapatid, kailangan natin ito pag-ukulan ng kaukulang pansin.
Ha? Dapat nating unawain. Kailangan magkaisa. Dahil yung bayan na walang pagkakaisa, kahit yung pamilya lang mga kapatid, barangay, pamilya na walang pagkakaisa, yan ay may kapahamakan talaga naghihintay diyan. Ang dapat nating pagkaisahan yung kabuuan, yung buong kautusan mga kapatid, yung 10 utos. Dapat nating pagkaisahan. Dahil yung mga nangyayari ngayon nga, yung mga nakaambang kapahamakan yan, at kasalukuyan ang nangyayari, yung dulo. Yung dulo ng kapahamakan, nandyan na. Ay yung puno. Yung huling kapahamakan, yun ang matindi mga kapatid. Dahil unang-una bago lumabas yung puno, dulo muna Dito binabago nga natin lahat ng bago. Magsisimula sa dulo. Dahil yun yung papasok Katulad yan ng sibat. Ang tulis niyan nasa dulo mga kapatid. At yan ang nangyayari ngayon. At yung kapahamakan nga ay unang-una sa Pangulo mangyayari mga kapatid. At ang magdadalang kapahamakan ay yung karamihan. Dahil ang Pangulo na talaga ay ang ating Panginoon ng lahat at ipinahamak ng karamihan mga kapatid. Kagaya din nung ninakuan ngayon, nung nagpapako sa krus. Hindi niya dinihis yun na ipako, pero nagpapako ay yung mga eskriba at pariseyo na binabanggit sa banal na kasulatan na kung hindi tayo hihigit sa pangangatwiran ng mga yaon, na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya huwag na natin tuladin yun. Higitan na natin yung pangatwiran nilang yun. Para huwag tayong madamay sa mga nagpapahamak. Huwag na tayong makidamay sa mga sulsol, mga kapatid. Ang sundin na lang natin kung ano yung namiminuno. Dahil inuulit ko, ang lahat ng namiminuno ay ang Panginoon. Ang nagtuturo. Basahin natin doon sa Kawikaan 8:15 hanggang 16. Ano? Kawikaan na naman tayo. Sa ang Biblia. Kawikaan 8:15 hanggang 16. Yan nyo, dapat wag nating pakialaman kung ano yung desisyon ng mga pangulo. Tayong mga nakikilahok sa mga pagsusulsol, mga kapatid. Kung ano yung desisyon ng Pangulo, yun na lang ang ating ayunan. Huwag na tayong makialam pa. Huwag tayong makialam dahil tayo ay mamamayan. Tayo ay kanilang inaalagaan, pinoprotektahan tayo ng mga pinuno. So, ba't kasi nakikialam yung mga pakialaman lang natin kung hindi na naayon sa utos ng Ama. Kagaya nito, mga kapatid. Nakasulat sa Kawikaan, pagkabanggit kanina, 8:15 hanggang 16. Basahin natin mga kapatid para maliwanagan kayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong programang ito ay ilaw ng sanlibutan. Basahin na natin. Sa pamamagitan ko, ika ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari. At nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo at ang mga mahal na tao.
Sa makatuwid bagay, lahat ng mga hukom sa lupa. Siya nawa. Kita nyo? Ipinapasok ng ating Panginoon sa puso ng mga pangulo at ng mga hukom kung ano yung kanilang sasabihin at ipapagawa sa kanilang mga nasasakupan. Diba? Bakit pa natin kukontrahin? Diba? Pag kinukontra natin itong salitang ito, yung mga desisyon ng mga pangulo, ay hindi yung pangulo ang ating kinukontra, kundi ang ating Ama na nasa langit ang ating kinukontra. Kuha nyo, mga kapatid na nakikinig. Siya Siya nawa. nawa. Kaya hindi dapat tayo mag-rally-rally na ganyan. Dahil may pangulo. Siya yung inuutosan ng ating Ama. Nagkakasala lang tayo. Kung tayo lalabas na sulsul, dahil tayo ay dapat alisin sa lupa kung tayo ay isa sa mga sulsul. Dahil yun yung nakasulat, nabasa naman natin. Alisin sa lupa yung mga sulsul para mawala yung alitan. Isa pa, mga kapatid. Yan, isa na yan na i-check na natin to. Ay, hindi pa. Nandun pa sa 1428. Abante tayo. May isa pa mga kapatid. 1428 ng Kawikaan. Kawikaan 1428. Kuha nyo na. Siya nawa. Iti patungkol mga kapatid sa nangyayari ngayong kasalukuyan. Dahil kagaya sinabi ko, ako'y sinugo ng ating Ama upang magdala ng ilaw sa sanglibutan. At ang ilaw nga ng sanglibutan, itong mga turo na nandito, mga kapatid. Ito pa, Kawikaan, 28. 1428. Tingnan nyo mabuti, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti. Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari. Ngunit, nasa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng Pangulo. You know, ang Pangulo ng lahat ay ang ating Panginoon. Ay ang hinihiling at kailangan ng karamihan at mamamayan nung siya ay nandito pa sa lupa ay siya ipako. Yan yun. Kaya napahamak dahil sa pangangailangan. Yan, pangangailangan ng bayan. Bakit sinasabi nilang ipako? Dahil yung kailangan nila eh. Yun yung gusto nila. Dahil yun yung utos ng Diablo. Ipako. Ang anak ng Diyos. Dahil ang ating Panginoong Sisa ay talagang kalaban niya ng masama. Kalaban ng Diablo yan. Yung pag-aralan natin mabuti. Mag-chat kayo kung ito ba ay tunay na salita ng Ama o hindi. Mag-chat kayo. Dahil pag sinabi mong tunay, pagpapalain ka natin. Pero pag hindi, magantay ka na lang ng parusa. Mga kapatid. Ako nagbibigay babala sa lahat. Dahil akong inutusan ng ating Ama na dapat pakinggan, mga kapatid. Para sa ikaliligtas ng mga nakikinig. Tingnan nyo kung anong nangyayari sa mga bansa ngayon. Mga bansa na malalamig ang klima na nasusunod.
yung pinahahalagahan ng ating batas ng mga kabataan, sila ngayon ang mitsa ng kaguluhan. Eh, mahal ng ating batas, yung mga kabataan, sabi nila, pag-asa ng bayan. Manood kayo ng mga balita tuwing hapon, mga kapatid. Wala pang hapon na may balita na hindi kasama ang kabataan. Ganun ba ang uri ng pag-asa ng bayan? Saan nang galing yung mga turong yun na kanilang ginagawa, mga kapatid? Tanungin nyo rin ang inyong sarili. Kung sila ang pag-asa ng bayan, bakit kaguluhan ang kanilang dala-dala araw-araw? Ang tunay na pag-asa ng bayan, mga kapatid, ay ang ilaw ng sanglibutan. Siya nawa. At itong mga salitang ito, mga kapatid, ang ilaw ng sanglibutan. Ito, ang isa pa, mga kapatid, itong kasalukuyang nararanasan natin ay yung mga rally-rally. Yung nangyari naman nung January 1, yung paglilibot ng rebulto. Karami nakakaawa na may kitatang sandaan yun na ospital dun, mga nasagasaan, mga natapak-tapakan. Hindi ko na ganong sinubaybayan yung kung anong mga nangyari pa dahil naawa ko sa mga tao na inalipin ng ganoong uri ng paniniwala na hindi naman dapat sanang gawin. Hindi dapat ginagawa yun, mga kapatid. Kaya sabi ng ating Ama, ipapahamak ko o nagpapahamak sa sanglibutan. Ayan, yung mga kapahamakan na ginawa. Yung ginagawa ngayon ng mga tao. Ginawa sa atin yun. Dahil tayo pinaniwala ng ganun eh. Ngayon, ating sundan kung saan nagmula yung ganun. Tingnan natin kung saan ang puno ng paniniwalang yun. Kung yan ba ay talagang utos ng ating Ama na dapat gawin ng mga tao. Meron naman tayong sariling isip. Huwag tayong paalipin sa isip ng bawat tao. Hanapin natin kung ano yung ipinag-uutos ng ating Ama. Andito, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Dito mo matatagpuan. At kung hindi mo maunawaan, andito yung aking programa. Mag-chat ka. Papaunawa ka sa iyong lahat, ang lahat na hindi mo naunawaan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ito, patungkol doon sa rebulto na naman na yan, sinasabi ko. Ito ay dapat huwag natin itong gagawin, mga kapatid. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng panibughuin? Naramdaman nyo na ba yan sa inyong sarili, mga kapatid, yung ikaw ay manibugho? Sa ibang salita ay selos. Diba? Naranasan nyo na ba yan, yung kayo magselos? Siya nawa. Na ang selos at yung salitang paninibugho ay walang pinagkaiba, mga kapatid. Ganon ang ating Panginoon. Siya ay mapanibughuin. Basahin natin doon sa Exodo 21 hanggang 7. Patungkol ito doon sa naganap na anong tawag doon. Yung nakakaalam nun. Yung Procession po ng Black Nazarene. ayun, Black Nazareth, Nazarene. Black Ay na, Black Nazareno. Nazarene. Po, Jesus Nazareno po. Ayan, Poong Jesus Nazareno pa daw ang tawag nila doon. Itim na Nazarene. Bakit itim? Eh doon pa lang ay mag-isip ka na, bakit itim? Kaya ang ating Ama ay tumatahan sa walang hanggang liwanag. Bakit naging itim? Diba? Tingnan na lang natin sa Exodo 20. 20
21, 5 hanggang 7. Kita nyo mga kapatid. Basahin na natin. At nako, nabot na tayo ng oras. Ha? Kaya nga lang, mayroon tayong ngayon, mayroon tayong pagsusulit. Kahit abutin tayo ng oras yan. Mayroon tayong pinipil-upan na oras. Pamagat nito mga kapatid ay Ibinigay ang 10 utos. yun. Exodo 21 hanggang 7, basahin na natin ng madalian. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa taas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Babanggitin mo ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Kasalanan, kapatid. Yung iba madudulas lang ay babanggitin ang pangalan. Pag nagalit, babanggitin ang pangalan ng ating Panginoon. Ayun yung walang kabuluhan. Kailangan lang babanggitin natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pagdadasal at sa pangangaral ng kanyang mga utos. Doon lang natin babanggitin. Dahil yun ang may kabuluhan. Ituro yung kanyang mga utos. Yun yung mga bagay na may kabuluhan, mga kapatid. Yung nandun sa 5, ang sinabi niya, ha? Doon sa 4:5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kung anumang unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa itaas, nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na panibughuin. Huwag yuyukuran, huwag paglilingkuran. Ay sabi nung namiminuno diyan sa ay hindi naman daw nila sinasamba. Ay bakit may pahalik-halik pa? May paluhod-luhod pa. At may pagsamba-samba nakaharap doon. Naniniwala ba kayo na ang Diyos-Diyosan na inyong tinitingala ay hindi nyo sinasamba? Naniniwala ba kayo doon? Huwag niyong isara ang inyong isipan, mga kapatid. Buksan ninyo ang inyong pangunawa. Mapanibughuin. Nandun pa sa Mateo 4:1 hanggang 10. Mateo 4:1 hanggang 10. Kasi kailangan sumakit muna ang lalamunan na nagtuturo. Anong binanggit natin? Matthew 4:1 hanggang 10. Yan. Matthew 4:1 hanggang 10. Ilang minuto na tayo. Ano nga?
14. Yan. Sana matapos natin to ng isang oras. Sana bigyan ulit tayo ng ating naman ng pang-upload dito para maipamahagi naman natin sa ating mga kapatid na kapos ang kanilang pangunawa. O kaya ay sinarahan ng kanilang mga kapwa ang kanilang isipan na pinapasamba sa mga hindi dapat sambahin. Diba? O ito yung basahin natin. Matthew 4, 1 hanggang 10 basahin natin mga kapatid. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksuhin ng Diablo. At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Datapat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na nalubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nawa. Kita niyo mga kapatid, naunawaan niyo ba itong last na sinabi? Sa Panginoong Diyos lang ay sasamba tayo at siya lamang ang ating paglilingkuran. Ngayon, sa panahong ito, sino ang paglilingkuran ng karamihan mga kapatid? Diyos-Diyosan. Karaming ang nauuspital, natatapakan doon makahipo lang, makahalik lang. Diba? Ay ginawa ng kamay ng tao, ay huwag kang gagawa ng larawan, ika. Ano sa Exodus? Huwag mong paglilingkuran, huwag mong sasambahin. Kaya mga kapatid, kaya dito sa amin, yung utos na yun ay nagaganap. Hindi namin sinasamba yun mga kapatid. Dahil ito, yung utos ng Ama, ukol sa mga ginawang yan ng kamay ng tao. Deuteronomio 7:1 hanggang 6 at tapos sa 25. Deuteronomio, balik tayo, bilisan na natin yung oras talagang mahabol tayo. Deuteronomio 7:1 hanggang 6. Tapos 25. Basahin na natin. Nakuha nyo na? Basahin natin. Deuteronomio 7:1, 1 hanggang 6. Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Hitiyo, at ang mga Gergesiyo, at mga Amorheyo, at ang mga Kananeo, at mga Seresiyo, at ang mga Hebio, at ang mga Jebusyo,
na 7 bansang lalong malaki at mga lalong makapangyarihan sa iyo. At pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos at iyong sasaktan sila, ay lubos mo ngang lilipulin sila. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpapakitaan ng kaawaan sila, ni mag-aasawa sa kanila ang iyong anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalaki, sapagkat kanyang ihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at kanyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igigiba ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala, at inyong ibubuwal ang kanilang mga asira, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ito niyo mga kapatid, ang desisyon ng ating Ama sa mga larawan ay susunugin sa apoy, mga kapatid. Siya nawa. Yung mga ginawa ng kamay, sapagkat tayo ay pinili ng ating Ama, ng ating Panginoon, ng higit kaysa alinmang bayan na nasa balat ng lupa. Kapag ka ganun tayo, na higit tayo sa lahat ng bayan na sa balat ng lupa, susunugin natin yung mga rebultong. Kaya dito sinusunog namin yan, mga kapatid. Dahil ito ang bayan ng ating Panginoong si Ama. Dito sa bayang ito, ang naghahari dito ay ang ating Panginoon. Kaya ang pangalan ng Panginoon dito sa bayang ito na siya ay naghahari dito ay isa, mga kapatid. Siya nawa. Kaya sinusunog dito yung mga larawan. Yan ay utos ng ating Ama, mga kapatid. Andun pa sa 25. Yung 25. 7:25. Yan, basahin na natin. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos, ismuldi, mga kapatid, ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo ay maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ito na mga kapatid. Eh sabi nila may nagsasabi nga sa akin na kapatid ko rin sa magulang. Ay bakit ko daw ginagawa yung pagsunog sa rebulto? Ay hindi ko daw dapat pakialaman. Irespeto ko daw ang relihiyon na iyon. Paano may irerespeto yung bagay na ayaw ng Ama? Ang dapat nating irespeto, ang lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama, sila ang ating mga kapatid, nakikinig at nanonood dito. Siya nawa. At sila ang aking inirerespeto. Pag hindi ka sumusunod sa utos ng ating Ama, sinasabi ko sa iyo, hindi kita kilala at kaaway kita. Dito ako binubuhay ng aking Ama, mga kapatid. At lahat ng magagalit dito, itaga mo kay Bato, sabi nga ni Bato, mapapahiya ang lahat ng magagalit dito, mga kapatid. Kung gusto mo, simulan mo. Kung ikaw ay galit dito. Kung gusto mong mapahiya. Inuulit ko dito, sinusunog ang rebulto. Dahil yan ay utos. Kababasa lang natin. Siya nawa. Inuulit ko, lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama, silang aking mga kapatid. Kung matanda man, sila ang aking mga magulang.
Yung mga bata pa ay sila ang aking mga apo, mga anak. Yun ang utos ng ating Ama dito, mga kapatid. Kaya sino man na tumutulig siya dito ay mapapahiya. Dahil may panghuli, Deuteronomio 8:19, mga kapatid. Deuteronomio 8:19. Ha? hanggang 20. Pakinggan yung mabuti, mga kapatid, kung kayo yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Deuteronomio 8:19 hanggang 20. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatutuhanan. Ha? Pinatutuhanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Ha? Kung paano ang bansang nilipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong si Isa o Ama. Ayan, mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo at pansamantala tayong maghiwa-hiwalay. At yan, bago ninyo patayin itong inyong cellphone na inyong pinagdidinggan ng programang ito, ay inyo munang pakinggan ang patotoo, dahil kailangan ng patotoo, mga kapatid. Dahil sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayin ang bawat mga salita. Yan, mga kapatid, hanggang sa muli. Kamu ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan, na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.